Magandang umaga po sa inyo lahat dyan mga kababayan. Ngayon po ay andito kami sa Mirangiran, Quezon, Bukidnon. Ito po yung mga tanim dito mga kababayan. Mayroong mais at mayroon ding mga tubo. So, meron pong nagtanong mga kababayan, bakit daw hindi namin kasama si Nanay Lorna nung pumunta kami ng Gatungon. Hindi wala daw siya. Hindi nakita sa video. Pero ito kasi yung nangyari mga kababayan. Actually, si Nanay Lorna talaga, kami talaga yung pinag-usapan talaga namin mga kababayan na pupunta kami ng Gatungon. Kasi andun yung mga kamag-anak ni Ma'am Aya, Liminis, yung atin ni Ma'am Aya. Katapos mga kababayan, dadaan kami ng Tibalog, Kapalong, Talaingod. Kasi andun si Inspirasyon. Sabi ko na gusto ko na ma-meet mo rin na si sila ka-inspirasyon kasi katutubo din sila ng mga vlogger. Kaya gusto ko na magkakita kayo, kung magkakakilala ba kayo. So yun yung usapan namin mga kababayan, no? Bago kami pumunta. Sabi niya sige, sabi ko punta tayo ng Gatungon kasi magbigay tayo ng kunting tulong din sa ating dalang baon sa mga katutubo na mahihirap. Hindi namin akalain din na andun din yung matanda na may asawang pipi. May asawang pipi doon na napakapayat. At yung kinakain nila ay karlang. Karlang lang yung kinakain nila kasi wala daw kamuting kaso doon. Kasi sa tatay hindi na nakapagsasaka dahil napakatanda na pong tatay. So, yun yung sitwasyon doon sa Gatungon. So, bago pa yung pag-alis namin mga kababayan, kinaumagahan, nag-prepare na kami. Kasi yun yung plano namin, pupunta kami ng Gatungon para magagawa din kami ng ibang content. Kasi papasyalan din naman yung kamag-anak ni Ma'am Aya doon. Kinaumagahan mga kababayan, biglang nag-iba yung plano ni Nanay Lorna. Sabi pa niya sa akin na dadaan daw sa Talaingod, pagkatapos doon na siya magpaiwan. So naiba yung mga plano namin. Kaya nawalan kami ng gana. Kasi hindi rin siya sasama. Doon na siya maiwan sa Talaingod kasi may mga kamag-anak siya doon. Tapos meron siyang sinama na kamag-anak niya. Sabi namin sa simula na yung mga bata iiwan kasi hirapan siya sa pag-vlog kapag may mga bata kasi panay yung iyak ni Kayla, lalong lalo na pag andyan si Nanay Lorna. Nung sinabi ni Nanay Lorna, kaya sinabi ko wala talaga itong si Nanay kasi biglang nag-iba yung plano. Tapos dami pong sinabihan ni Nanay Lorna na sasama. Kaso mga kabayan, yung multicap bago lang naayos, tapos hindi rin makakaya ng maraming mga sakay. Kaya yung nadala namin na kamag-anak niya yung isa lang. Saka yun, natuloy talaga na hindi siya nakasama doon. Hindi nakasama Gatungon at naghingi siya ng pera kasi yung pera na niya naiwan niya sa ako niya. So, binigyan namin ng pera ni Ma'am Aya. Hindi namin pinilit na makasama doon sa Gatungon. Sabi ni Nanay na mga ilang araw siya doon sa Gatungon. Ilang araw siya doon sa Talaingod kasi pupunta sila sa Mayor. Kamag-anak lang nila. Kamag-anak na nila yung Mayor doon sa Talaingod. Sa totoo lang mga kabayan, yung paglakad talaga namin, pag-alis namin, puntang Talaingod, Gatungon, nawalan talaga kami ng gana kasi napaka-okay pa naman ang usapan namin ng Nanay Lorna. Naiiwan yung mga bata, magsama kami papuntang Gatungon, ganun. Biglang naiba yung plano na sinama niyang mga bata, nagpaiwan sa Talaingod. Hindi naman sa ibig sabihin na hindi namin ayaw naming makasama yung mga bata mga kabayan. No? Sa portion lang na doon kasi po mahirap yung papuntang Gatungon mga kabayan. Lalo na pag meron kang dinadalang bata. Kasi po malayo, ilang kilometro yung lalakarin mo papasok. Tapos meron kang batang pinapasan. So mahirap. At saka po mga kabayan,
At saka nga po mga kabayan, meron din namang sanang makabantay kay Kayla at saka kay Ray. Kasi andan naman si tatay, si Juanita, o si Chris, andyan siya naiwan. Tapos mga kabayan, si Nanay Lorna, pag may mga bata, mawalan ng gana mag-vlog kasi po, ano siya, mairita siya kay Kayla, panay yung iyak. So yun yung iniiwasan sana namin. Kaya ayun may ipadala si Kayla para makafocus din si Nanay sa pag-vlog. Ganun. Tapos, kaya yun mga kababayan, walang nagawang vlog. Hindi nakapag-vlog si Nanay Lorna ng mga ilang araw na nangyari mga kababayan. Kaya kaya ilang mga araw, ilang mga time na hindi talaga siya nakapag-upload ng mga video mga kababayan. Hindi siya nakagawa ng mga vlog kasi po yun yung nangyari. Nahirapan siya mag-vlog kasi andun sila Kayla, tapos hindi kami nagkakasama. So may mga panahon na kami lang po yung nakapag-vlog kasi po dahil sa may ibang plano si Nanay Lorna. Sabi pa ni Nanay Lorna doon mga kababayan kay Ma'am Aya na mas mabuti man daw yung doon siya sa Talaingod kasi magkakapira siya. Compare sa pagpunta ng Gatungon, hindi daw siya makakapagpira doon. So talagang nawalan din ng gana si Ma'am Aya kasi biglang nag-iba talaga yung plano ni Nanay Lorna, no? Yan yung dahilan. Kaya tinuloy pa rin namin mga kabayan na pumasok sa Gatungon kahit hindi makapagsama, hindi makapag-vlog si Nanay Lorna. So kami na lang pumunta doon. Kaya nagpaiwan siya sa Talaingod kasi mas makapira daw siya doon. So pinayagan namin mga kabayan kasi gusto niya talaga doon kanyang mga kamag-anak para magkapira siya. Kaya yun, pinayagan namin para hindi magka-problema. Hindi rin masira yung ano ni Nanay, mga plano. Kaya pinabayaan na namin kung ano yung kanyang desisyon. At doon mga kabayan, sabi niya na mga ilang araw siya doon sa Talaingod, uuwi lang daw siya. Siguro sa plano, sa isipan ni Nanay Lorna na pag magkapira na siya doon kasi may mga kamag-anak siya doon na malapitan kasi magkamag-anak pa niya yung mga mayor doon. So sa palagay ko, naisipan niya kapag magkapira na siya bago siya uuwi. So yun, doon namin na-meet din mga kabayan, no? Kami na lang yung pumunta sa Gatungon. At doon namin na-meet si tatay na matanda, na may asawang payat na pipi, tapos yung batang bungi, bata na maliit na bungi, no? At saka yung si tatay babistad na nasunugan ng bahay. Doon namin na-meet. So meron din kaming kunting na itulong sa mga meet namin mga kabayan, nabigyan namin ng kunti. At doon sa Gatungon mga kabayan, iba't ibang tao yung na-meet namin. At doon din namin nalaman na iba-iba talaga yung pangarap ng mga tao, pagsisikap ng mga tao. Kasi doon na nung na-meet namin si tatay, yung hindi ko alam yung pangalan ni tatay, basta yung matanda na kasama niya sa bundok ang kanyang payat na asawa, kanyang dalawang maliit na anak. So na-meet namin doon, na-meet si tatay at nalaman namin na kumakayod lamang si tatay para sa kanyang pagkain. So iba talaga kasi yung iba kumakayod para magkakapera, pero kay tatay kumakayod siya para lang makakain. Alam niyo kung ano po yung hinahanap nila. Hinahanap nila yung mga karlang, yung mga karlang lang talaga yung nakita namin doon sa kanilang bahay na imbak para po daw yun sa kanilang pagkain araw-araw. Para sa mga bata na nag-aaral, yung dalawang bata na nag-aaral, patuloy na nangangarap maging isang teacher na sabi ni Apple, yung bata, yung anak niya, yung makakapagsalita na anak. So yun mga kabayan, so karlang lang yung ginakain nila. Kahit po mga tuyo, hindi namin nakita na meron silang imbak na tuyo. Asin lang, meron silang asin at saka yung karlang. Pero patuloy pa rin yung kanilang pamumuhay doon sa bundok. Basta't meron lang silang pagkain na karlang. Na-prove din namin na paminsan-minsan lang talaga sila siguro nakakapagluto ng bigas. Nakakain ng kanin kasi po yung pinaluto namin yung
dala naming bigas, baon namin. At binigay namin sa kanila. Hindi marunong si Ate Diknaya magluto. Tapos may mga aso mga kababayan. Baka mga dati ito. Yan o. So yun mga kababayan, tinulungan ko sa Ate Diknaya na magluto para po makakain sila ng panghalian ng kanin. So malaking pasasalamat ni tatay mga kababayan, Ate Diknaya. Masaya talaga niya dahil nakita niya yung kunting dala namin, bigas, noodles, mga dilata, kaya nakailangan nila doon. So nagpapasalamat talaga siya. Nice din namin makabalik doon mga kabayan, no? Magdala ng kahit kunting tulong naman para kay tatay, sa pamilya ni tatay, sa mga bata na matyagang nag-aaral po kahit po sa kanilang kalagayan. So fast forward tayo mga kabayan, no? Pag uwi namin, doon naman kami nagka-problema kay Nanay Lorna. Kasi po mga kababayan, biglang nag-chat si Ma'am Aya sa akin na tumawag po si Nanay Lorna sa kanya. Ang sabi mga kababayan, nagka-problema daw kasi wala na silang pera, pamasahe, pauwi. Kaya sabi ni Ma'am Aya, baka meron akong ma-send, pwede ma-send sa GCash kay Nanay Lorna kasi andun na sila sa may bus terminal, pero wala silang pambayad pauwi. Marami kasi yung marami yung kasama niya kasi meron ding mga kamag-anak si Nanay Lorna na pumunta doon. Iwan ko kung ano yung kanilang usapan, bakit pumunta yung ibang kamag-anak na doon. Kaya hindi namin alam na may mga kamag-anak lang pumunta. Yung pera ni nanay, ilan lang yung pera niya kasi budget lang yan para sa kanilang dalawang bata at saka yung pinsan niya isa. Yung budget na yun mga kabayan ay galing yun kay Mamaya at saka galing din yun sa akin kasi naghingi man siya ng pera sa amin, binigyan namin para meron silang budget doon dapat. So naubos kasi po marami sila, marami po silang nabudgetan ng pera ngayon. Ang binigay namin budget lang sa kanila, dalawang bata at saka yung pinsan niya. Kaya yun mga kabayan, no? Nagka-problema kami sa pamasahe nila pauwi. Kaya yun, naghanap ako doon sa Pakibato kasi doon man ako ng time na yun, nagpa-inject ng anti-rabies. So naghanap ako ng makapakasyainan kahit 1,000, kaya yun, nag-spend kami kay Nanay Lorna. At yun mga kabayan, si Nanay Lorna ay nakauwi kasama kanyang kamag-anak at medyo mahihiya na siya sa amin. Hindi na siya pumupunta sa bahay, hindi na siya pumupunta kay Ma'am Aya. Kasi nahihiya ko daw siya sa kanyang nagawa. Hindi naman sa papagalitan na ni si Nanay Lorna mga kabayan, no? Tina-try din namin kung ano yung plano niya. Pinayagan namin sa kanyang mga gusto. At siya na hindi na sana namin bibigyan ng pera, pero kawawa kasi hindi makauwi. Kawawa yung mga bata. Ma-fail din namin yung kalagayan. Nandyan ka sa bus terminal, wala kang pambayad. Ganun. Kaya pinadalhan namin ang pera. Nahihiya daw siya sa mga nangyari kasi yung plano namin hindi natupad. Hindi siya nakasama sa amin. Pero gusto niyang doon siya para magkapira, pero kami pa rin yung nagka-problema sa paghanap ng kanilang pamasahe pa uwi. Kaya siya nahihiya sa amin. So yun mga kababayan, no, dahil sa nangyayari, hindi nyo nakikita si Nanay Lorna sa mga vlog namin, ilang mga vlog namin, dahil po sa mga pangyayari. So yun po mga kababayan, kung bakit wala si Nanay Lorna sa mga video namin sa Gatungon, mga banding namin doon sa Gatungon. So hanggang dito lang yung video ko mga kababayan, no? Nag-walking guys kami, malapit na kami sa bahay. So hanggang dito lang yung video ko at maraming salamat po sa lahat ng sponsors, mababait na sponsor at mga mababait din ng mga viewers, mga supporters namin mga kababayan. Maraming salamat sa lahat at maraming salamat din po sa mga basher. So hanggang dito lang yung video namin at bye bye, magandang araw. Dito kami ngayon sa Bukidnon.